Sinara ni Chen yung pinto habang tinitignan niya yung size ng iguana niya. Na-realize niya na masyadong malaki na yung iguana clone at hindi na ito pwedeng itago sa loob ng bahay. Napagdesisyonan niya na panahon na para ilabas yung iguana clone sa dagat. Dinala niya yung iguana sa kotse niya at nagmaneho papunta sa pinakamalapit na beach. Nang makarating siya sa beach at tiningnan niya na walang tao sa paligid, binuksan niya yung pinto ng kotse niya at pinakawalan niya yung iguana. Kahit na iguana ito, unang beses pa lang nitong nakita yung dagat sa totoong buhay. Pagkatapos nun, kinonekta ni Chen yung isip niya sa iguana at kinontrol yung katawan nito at pumasok sa dagat. Nang nasa ilalim na ng dagat yung iguana, inactivate ni Chen yung energy sense niya. Nang ma-activate yung energy sensing, nakakita si Chen ng maraming creatures sa paligid niya. Gamit yung current energy sense niya, kaya niyang masakop yung radius na 10 meters sa paligid niya. Habang nag-e-explore siya sa dagat at sa mga hayop nito, nakakita siya ng 5-eyed fish na lumalangoy. Nagulat si Chen na makita na may 5 mata pala talaga yung isda. Napagdesisyonan niyang gawin itong unang target ngayon. Dahan-dahan niyang sinimulan sundan yung 5-eyed fish at nang makalapit na siya ng sobra, agad siyang tumalon para atakihin yung isda. Masyado itong nagulat na makita yung iguana at agad na pumasok sa isang butas sa lupa. Nang sundan ni Chen yung isda sa loob ng butas, biglang lumabas yung 5-eyed fish para atakihin si Chen. Hindi binigyan ni Chen yung isda ng kahit na anong chance para makagawa ng damage at agad niya itong inatake. Kinagat niya yung tiyan ng isda gamit yung matutulis na ngipin nito. Pagkatapos niyang patayin yung isda, kinain ito ng iguana. May dumating na system notification na nagsasabi kay Chen na pagkatapos niyang kainin yung mutated fish, nakakuha yung clone niya ng 10 evolution points. Tumaas din yung physique ni Chen ng isa. Nagulat si Chen na makita yung 10 evolution points dahil pagkatapos mag-evolve, ang pagkain ng normal na pagkain ay nagbibigay lang ng 1 evolution point kada meal pero yung mutated fish ay pwedeng magbigay ng 10 points. Naisip ni Chen na sa ganitong klase ng mutated creatures na lumilitaw sa karagatan at kung iisipin yung mga recent news, mukhang malayo pa sa mapayapa yung mundo. Habang naglilibot-libot, napansin ni Chen yung isang mutated fish na may 10th mata at hinuli ito. Pinatay niya yung isda gamit yung matutulis na ngipin nito. At nilunok niya ito at nakakuha pa ng mas maraming evolution points. Pagkalipas ng ilang oras, nakatanggap si Chen ng system notice na naabot na ng clone niya yung daily cap na 100 evolution points at hindi na siya makakakuha pa ngayon. Namangha si Chen na makita na sa paningin ng tao, malamig at maitim na itim yung dagat sa gabi pero sa paningin ng iguana clone, makulay at buhay na buhay yung mundo sa ilalim ng dagat. Bilang amphibian, matagal na makakapanatili yung iguana sa ilalim ng tubig pero dahil wala itong gills, umaasa pa rin ito sa baga para huminga kaya kailangan pa rin itong lumutang sa ibabaw para makahinga paminsan-minsan. Habang nag-e-explore siya, nakakita siya ng malaking crack sa ibabaw ng dagat. Pumasok siya sa crack na iyon at nakakita ng isang cave sa loob na puno ng hangin. Naisip ni Chen na maganda ang lugar na ito at napagdesisyonan niyang pahinga muna dito yung Kagwana clone. Pagkatapos niyang i-disconnecta yung mind control ng Kagwana, sinabi ni Chen, dahil naayos na yung clone, panahon na para umuwi na ako. Habang pauwi na siya, nakakita siya ng isang bahay sa gitna ng kagubatan. Nagulat si Chen na makita yung bahay. Hindi siya makapaniwala na may nakatira nga pala sa lugar na ito pero bago pa siya makalampas sa bahay na iyon, narinig niya yung boses ng isang tao na humihingi ng tulong. Naintindihan ni Chen na maaaring may mali. Gumana yung super hearing niya sa tamang oras pero para hindi niya ma-alert yung mga masasamang tao, hindi niya tinihil yung kotse niya at nagpatuloy na lang siya. Tama yung desisyon niya dahil 2 thug, isang kalbo at isang may blue na buhok, ang nakatingin sa kotse niya mula sa loob ng bahay. Maingat nilang tiningnan kung umalis na ba yung kotse ni Chen. Kinidnap ng mga thug yung isang babae na yung mga sigaw ng tulong yung narinig ni Chen. 2 thug ang nagbabantay sa labas at isang black-haired na thug ang pumipigil sa babae na sumigaw. Siniko nung kalbong thug yung black-haired na guy at sumigaw, "Paano ka naging ganito kapabayaan? Hindi ba sinabi ko sa'yo na bantayan mo siya? Hindi mo man lang napansin na nahulog yung tela sa bibig niya." Ipinaliwanag nung black-haired na thug sa boss niya na sobrang dilim dito kaya paano niya makikita iyon nang hilahin nila ito papasok.
Naiintindihan ng kalbong thug na hindi niya kasalanan iyon. Kumuha siya ng tela at tinakpan yung bibig ng babae at sinabihan itong tumahimik at umayos ng asal o kaya hahayaan niyang gawin ng mga lalaki yung gusto nila ngayong gabi. Sobrang takot at walang magawa yung babae. Hindi niya alam na dumating na yung tagapagligtas niya. Lumapit si Chen sa pamamagitan ng paglalakad para hindi siya ma-alert ng mga thug. Agad niyang inactivate yung energy sense niya na nagbigay daan sa kanya na madaling makita kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay at kung ilang tao yung nandun. Gumana ito na parang X-ray vision. Nakita niya na sa loob, may dalawang thug na umiinom at may isang babae na nakatali ng lubad. May isa pang thug na nakatayo sa tabi ng main door na kumakain ng kung ano at busy sa phone niya. Nang makita yung eksena sa loob, na-realize ni Chen na kidnapping o kaya human trafficking ito. Tatlong lalaki sila at dalawa sa kanila ay may dala na kutsilyo. Napagdesisyonan ni Chen na pinakamaganda na tapusin ito sa loob ng 1 minuto. Tinipon niya lahat ng enerhiya niya sa kamay niya at pagkatapos ay sinira niya yung main door ng bahay. Nang sirain niya yung pinto, nagulat yung mga thug at agad na hinugot yung mga kutsilyo nila. Hindi binigyan ni Chen ng kahit na anong chance para makapagsalita at agad niyang sinipa sa tiyan yung black-haired na thug. Lumipad yung thug at tumama sa pader sa likod na may malakas na impact at sumigaw ng akaw na piraso ng. Tumalon yung kalbong thug para atakihin si Chen mula sa likod pero humarap si Chen ng sobrang bilis at tinamaan niya sa dibdib yung thug gamit yung siko niya. Nabali yung tadyang ng thug dahil sa atake ni Chen at lumipad din ito. Pero lumitaw yung pangatlong thug na may blue na buhok at sinalon niya yung kalbong thug para hindi ito mahulog. Sinabihan niya yung kalbong thug na huminga muna at pagkatapos ay lumapit at gumawa ng martial arts technique pose at ini-announce yung move niya bilang Yuwang Fist. Yung pangalan niya ay Ning Fu at tinanong niya kay Chen kung ano yung move niya. Gumawa rin si Chen ng pose ng martial arts technique na tinuro sa kanya ng tatay niya at ini-announce ito bilang Lan Walong Extremities Boxing. Nagsimula na yung laban nila nang gamitin ni Ning Fu yung Yuwang Fist, technique move 1 to fist at inatake si Chen. Pero madali itong naiwasan ni Chen at hinailan niya si Ning Fu palapit sa kanya. Habang malapit na si Ning Fu sa kanya, sinubukan siyang sipin ni Chen sa mukha pero naiwasan ni Ning Fu yung atake ni Chen gamit yung paa niya. Pagkatapos ay ginamit niya rin yung Yuwang Fist move 2, Horse's Joint Tang, at sinuntok si Chen sa mukha ng buong lakas. Tumatama ng perpekto yung suntok niya at na-realize ni Chen na expert si Ning Fu. Natamba si Chen. Pero nagawa niyang balansehin yung sarili niya at huminto. Ngayon, nasa range na niya si Ning Fu. Nagulat si Ning Fu na makita na nakatayo pa rin si Chen. Bago pa siya makatugon, humarap si Chen ng sobrang bilis at ginamit niya yung Iron Mountain Slam, teknik ng 8 Extremities Boxing at sinubsob si Ning Fu gamit yung balikat niya. Sobrang lakas ng atake ni Chen kaya lumipad si Ning Fu at tumama sa lupa na may malakas na impact. Nasa lupa si Ning Fu pero ngumiti at naisip na nagiging interesante na ito. Tumayo siya at sinabihan si Chen na hindi niya inaasahan na pagkababa niya ng bundok ay makakatagpo siya ng isang tunay na disipulo ng Luan 8 Extremities. Inamin ni Ning Fu na yung Iron Mountain Slam, isang ultimate move ng 8 Extremities, ay karapat-dapat sa reputasyon nito pero sinabihan siya ni Chen na sayang. Naguluhan si Ning Fu at tinanong siya kung ano yung ibig niyang sabihin. Lumapit si Chen kay Ning Fu at sinabihan siya na hindi niya inaasahan na makakakita ng isang thug na medyo magaling sa Yuwang Fist. Sayang dahil yung disipulo ng Yuwang Fist ay napunta sa masamang landas. Narinig ni Chen na nagsimulang ngumiti si Ning Fu habang nakatayo. Sinabi niya, "Ano ka ba, sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Estudyante ka lang na walang alam. Naintindihan ko lang pagkatapos kong umalis sa bundok." Bigla siyang tumalon para atakihin si Chen at sumigaw, "Sa mundong ito, kung gusto mong umasenso, kailangan mong gawin ang lahat ng paraan." Iniwan ni Ning Fu yung martial arts techniques niya at ginamit yung mga daliri niya para atakihin yung mga mata ni Chen. Nagulat si Chen pero nakareact siya sa tamang oras at sinipa si Ning Fu sa mukha at lumipad ito. Lumipad si Ning Fu at bumagsak sa mukha niya pagkatapos ng labanan. Bumaba yung adrenaline ni Chen at bumagsak siya sa lupa. Inamin ni Chen na tunay na mapanganib yung labanan sa pagitan ng mga martial artist. Yung pressure na naramdaman niya mula kay Ning Fu ay mas malaki kaysa sa 12 ng malalakas na muscle men.
Tumingin sa kamay niya at naisip ni Chen, sobrang sayang dahil hindi pa sapat yung kontrol ko sa lakas ko. Hindi maganda ang lagay ng tatlong tao. Malubha ang mga sugat nila. Napagdesisyonan ni Chen na mag-practice sa pagkontrol sa lakas niya. Kahit papaano, matapos niyang makita na natalo na niya lahat ng kidnapper, nagsimulang gumawa ng tunog yung babae para tawagin si Chen. Lumapit si Chen at tinanggal yung pagkakatali sa kanya. Sobrang takot yung babae at agad na niyakap si Chen. Ginawa ni Chen na magaan ang loob nito at sinabi na, "Okay na, huwag ka nang matakot." Habang umiiyak, nagpasalamat yung babae kay Chen sa tulong niya. Nang medyo kumalma na yung babae, binigyan siya ni Chen ng telepono at sinabihan na pwede na niyang tawagan yung pulis. Pagkatapos niyang umalis, sinabihan niya yung babae na kung tatanungin siya ng pulis tungkol sa kanya, pwede niyang sabihin na hindi niya nakita ng maayos yung mukha nito at hindi niya alam kung sino ito. Sobrang ganda ng babaeng niligtas niya. Tumanggo ito at sinabihan si Chen na hindi niya sasabihin sa pulis. Pagkatapos ng 10 minuto, dumating na yung pulis sa lugar. Pinalibutan nila yung buong lugar at pumasok yung mga opisyal sa loob at sinabihan yung mga thug na huwag gumalaw at itaas yung mga kamay nila. Pero nagulat yung mga opisyal na makita yung loob. Nakita nila na lahat ng thug ay nakahandusay na sa lupa at tanging yung babae lang ang nakatayo doon. Lumipat ang eksena sa police headquarters. Dumating sa opisina ng deputy chief niya si Police Officer Gunking dala yung impormasyon na hiniling niya. Sinabihan niya yung deputy chief na nakakita sila ng malinaw na mga footprint sa sirang pinto. Batay sa lalim at sa paraan ng pagkabali ng door axle, may sumipa sa pinto mula sa harap at lumipad. Ito ng mga 3 meters. Kaya yung lakas na ginamit ay hindi bababa sa 1,000 kilo. Kinuha niya lahat ng mga litrato mula sa crime scene at sinabihan yung deputy chief na sa mga kidnapper, 2 sa kanila ang namatay agad at yung isa ay nasa vegetative state na matapos makararanas ng malubhang concussion. Ayon sa kinidnap na babaeng si Lyria, yung taong tumulong sa kanya ay nakamask nung gabing iyon at hindi niya masasabi kung ano yung itsura nito. Tiningnan nung deputy chief ng security agency yung mga litrato at naguluhan at nagtanong kung paano nangyari ito. Ang pinakamataas na lakas na naitala sa boxing ng King of Boxing ay 800 kg sa isang machine sa boxing. Sa totoong buhay, hindi pa naririnig na maabot ang ganitong level ng lakas. Sumang-ayon si Officer Gunking at sinabi na totoo na hindi pang tao yung lakas ng taong ito kahit na mas kakaiba na ang mga nangyayari nitong mga nakaraang panahon. Habang nag-uusap sila, biglang kumidlat sa itaas ng lungsod. Tumingin sa labas ng bintana niya yung deputy chief at sinabi na paparating na yung bagyo. Hindi siya yung panahon yung tinutukoy niya. Tinutukoy niya yung masasamang bagay na pwedeng magulo sa publiko ng lungsod. Sa kabilang banda, matapos niyang iligtas yung babae, pumunta si Chen sa isang lakeside gamit yung kotse niya. May isang bangka sa lawa at hindi sa bangka nakatingin si Chen. Tinitignan niya yung bangka mula sa kotse niya. Mula sa bangka, lumabas ang 3 lalaki. 2 lalaki ang walang pang-itaas na damit at mukhang mga thug pero yung pangatlong lalaki na may itim na buhok ay mukhang negosyante. Tinawag nung isang thug yung lalaking may itim na buhok na boss, at tinanong siya kung bakit niya ginastos kaagad yung 1 milyon sa isang babae mula sa Bald Tiger at tinanong kung hindi ba masyadong sayang iyon. Sumang-ayon yung isa pang thug sa una at sinabihan yung boss nila na matagal na silang naghukay ng isang lumubog na barko at konti lang ang nakuhang higit pa sa 2 milyon. Nang marinig niya ito, tinawag sila ng lalaking may itim na buhok na makitid ang pag-iisip at tinanong sila kung alam ba nila kung sino yung babaeng iyon. Sinabi niya na hindi magiging problema yung pera kung mayroon sila sa kanya. Nang marinig iyon, natuwa yung 2 thug. Pagkatapos, tinanong nung black-haired na boss yung isang thug kung natapos na niya yung negosyo sa kumpanya. Sinabihan siya nung thug na huwag mag-alala at sinabi na naayos na niya yung isang shipping company. Umupa sila ng isang high-end na office building para sa mga opisina ayon sa kahilingan niya. Sinabihan naman nung isa pang thug yung black-haired na boss na nakuha na rin niya yung headhunting company para maghanap sa kanila ng pinakamagandang mga babae para sa mga posisyon ng sekretarya at front desk at hindi siya mapapahiya. Nang marinig iyon, ngumiti yung black-haired na boss at sinabi na gamit yung underwater breathing ability na nagising sa kanya, basta't makita nila yung posisyon ng isang lumubog na barko, makukuha nila lahat ng kayamanan sa shore. Magkakaroon sila ng mas maraming pera hanggat gusto nila.
Ngumiti siya at sinabihan yung mga thug na sundan siya ng mabuti at hindi niya hahayaang magutom ang mga ito. Habang nag-uusap sila, biglang may tumalon sa isang puno sa likuran nila na nagpaalerto sa tatlo. Agad na lumingon yung black-haired na boss at tinanong kung sino iyon. Si Chen iyon na nasa likod ng puno. Lumabas siya at sinabihan yung black-haired na lalaki na nakakita na siya ng maraming pervert pero ang iba ay espesyal na kapansin-pansin. Nang makita si Chen na lumabas mula sa likod ng puno, hinugot nung black-haired na lalaki yung kutsilyo niya at agad na tumalon para atakihin si Chen at sumigaw, "Malaki ang lakas ng loob mo pero hindi nagtatagal ang mga taong tulad mo." Determinado siyang patayin si Chen at hindi niya alam na martial artist si Chen. Tinipon ni Chen ang lahat ng enerhiya niya sa paa niya at pagkatapos ay sinipa niya ang lupa ng buong lakas. Sobrang lakas ng atake niya kaya sumabog ang lupa at tumalsik sa ere yung black-haired na lalaki. Habang bumabagsak ito, tinamaan ni Chen ang kamay niya kaya nahulog yung kutsilyo niya. Hindi binigyan ni Chen ng kahit na anong pagkakataon para lumaban yung black-haired na lalaki at sinipa niya ito sa tiyan kaya lumipad ito at tumama sa puno. Natakot yung dalawang thug nang makita nilang natalo yung boss nila. Sinabi nung isang thug, "Imposible. Mas malakas at mas mabilis na naging boss natin matapos niyang makuha yung superpower niya. Madali niyang matatalo ang 5 lalaki." Sinabi nung pangalawang thug na hindi maganda ito at sinuggest nilang tumakas pero bago pa sila makatakas, tinamaan ni Chen sa likod ng ulo kaya nawalan sila ng malay at bumagsak sa lupa. Matapos niyang talunin yung dalawang thug, humarap si Chen sa black-haired na lalaki at sinabihan siyang tingnan siya. Natakot yung black-haired na lalaki at tinanong si Chen kung ano ang ginagawa niya. Ito test ni Chen yung mind control power niya. Inactivate niya yung mind control skill at tinanong niya sa black-haired na lalaki yung pangalan at trabaho nito. Nakatunghay sa mga mata ni Chen, kontrolado na ng isip ni Chen yung black-haired na lalaki at naging kulay purple ito. Lumapit ito kay Chen at sinabihan siya na Jiang Changshu ang pangalan niya at may-ari siya ng barko na nangungontraband at 1 buwan na ang nakakalipas nang makuha niya yung superpower na makahinga sa ilalim ng tubig. Narinig ni Chen na sinabi ng black-haired na lalaki ang lahat tungkol sa sarili niya. Ngumiti si Chen dahil sobrang epektibo ng mind control niya. Isa na ngayon si black-haired na lalaki na isang puppet sa ilalim ng kontrol niya. Nagpatuloy ito at sinabihan si Chen na ninanakawan niya ng mga kayamanan ang mga lumubog na barko sa malalim na bahagi ng dagat at ipinagpapalit niya ang anumang kayamanan na nahanap niya sa pera sa mga mayayamang tao. Matapos sabihin sa kanya ni black-haired na lalaki ang lahat, kinansela ni Chen yung mind control. Habang nag-i-end yung mind control, sobrang sakit ng kamay na nabali ng black-haired na lalaki at bumagsak siya sa lupa. Tinawag niya si Chen na boss, at tinanong kung ano ang nangyari sa kamay niya. Naguluhan si Chen at sinabihan siya na maaaring aksidente niyang nabali iyon. Nang marinig ito, tinawag ulit ni Chen na boss, yung black-haired na lalaki at sinabi niyang naintindihan na niya. Na-realize niya na naapektuhan din ng mind control niya yung pagpapasya ng black-haired na lalaki. Sinabihan niya itong magpahinga muna saglit sa bangka at sinabi niyang darating siya roon sa loob ng ilang segundo matapos niyang gisingin yung dalawa. Sinunod nung black-haired na lalaki yung utos niya. Alam ni Chen na para lumaki yung lizard niya, kailangan niya ng napakalaking halaga ng pagkain at si Jiang Changshu, na may barko at madalas na nakikipagnegosyo sa mga mayayamang tao, ay maaaring maging isang source of funds. Naisip ni Chen na maaaring gamitin niya yung kumpanya nito para palakihin yung lizard niya. Ginamit niya ulit yung mind control skill at kinontrol niya yung dalawang thug. Nakakagulat ang epekto ng mind control ni Chen. May konting resistensya nang subukan niyang kontrolin si Jiang Changshu pero sobrang dali lang ito sa mga normal na thug. Sobrang epektibo ito sa mga mahina ang isip. Ilang minuto lang ang lumipas, pumunta na si Chen sa bangka. May isang lalaking nakasalamin na nagtatrabaho rin sa bangka ang nagtanong sa black-haired na lalaki kung sino si Chen. Sinabihan siya ng black-haired na lalaki na boss niya si Chen at kailangan nilang igalang ito. Nang marinig ito, binati lahat ni Chen yung mga tao sa bangka.